Isang matagumpay, pinagpalang pagbati po sa inyo ng mga gili po nating tagapakinig at tagasubaybay sa atin pong programang Tinapay ng Buhay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa saan man po kayo dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at kahit po sa ibang panig ng mundo. Kung hindi man po kayo nakakasabay sa live broadcast or streaming, I know that through the YouTube channel, sa YouTube channel Vic Rabara, ay inyo pong nasusubaybayan ang mga earlier uploaded video messages. Nawa po ay magiging pagpapala po sa inyo ang inyong napapanood at napapakinggan, kalakasan, katatagan, paalala po sa ating buhay Kristiyano. Maraming salamat sa inyo pong pagsusubscribe at pagkakataon po na may-share ninyo sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, para rin naman sila ay posibleng mapagpala sa kanila pong mga mapapakinggan at mapapanood. Sa nakalipas po na 2 araw ay hindi po ako nakapag-broadcast sa inyo sa ilang mga kadahilanan. For example, yesterday, ako po at ang aking pong may bayat ilan sa mga pastors and leaders po ng aming organisasyon, mga kaibigan, ay nandyan po kami sa parteng Bulacan kahapon at nagkaroon lang po kami ng isang bonding moments, fellowship, kainan at pagkakataon po na makapaligo po kami sa isang waterfalls. Napakasarap po yung klima ng tubig, mainit-init na malamig-lamig, yung kombinasyon po ng dalawa. And I really enjoyed the company of my brethren kahapon. In fact, kahapon ay first time ko na maligo sa public. In other words, either sa swimming pool or sa ganyang klase po ng paliguan. Mula nung ako po ay nagkaroon po ng ganitong karamdaman, about 3 years ago, ay kahapon lamang po ako nakapunta sa isang public bath. Ibig sabihin na naligo po publicly. At kahapon nga po ay sa waterfalls. Maraming salamat sa inyo pong patuloy po na panalangin po sa inyong lingkod na sa kabila po ng aking pong kalagayan, 3 beses sa isang linggo na ako po ay nagpupunta po sa Philippine Heart Center sa hospital for my dialysis, MWF. Mamaya po ay pupunta ulit po kami for my Wednesday dialysis. Maraming salamat po sa inyo pong pananalangin, sa inyo pong mga pagsuporta, at sa inyo na mga kaibigan at mga kapatid po na nagpapadala po ng inyong mga financial support, financial gift. Ako po ay nagpapasalamat and I am forever grateful sa inyo pong pagmamahal at ng inyo pong care sa inyong kapatid. Maraming salamat po. Dito sa sa First Chronicles chapter 3. First Chronicles chapter 3. Ganito po, babasa lang po ako ng isang talata o ilang talata lang po. Verse 1. These are the sons of David who were born to him in Hebron. The firstborn, Ammon, by Ahinoam the Jezreelite. The second, Daniel, by Abigail the Carmelite.
The third, Absalom, whose mother was Maacah, the daughter of Talmai, king of Jeshur. The fourth, Adonijah, whose mother was Hagith. Talon lamang po tayo doon sa verse 4. 6 were born to him in Hebron. 6 were born to him in Hebron, where he reigned for 7 years and 6 months. 7 years and 6 months. And he reigned 33 years in Jerusalem. Pag ituloy natin po ng pagbasa sa verse 5, these were born to him in Jerusalem, Shimei, Shubat, Nathan, Solomon, and so on and so forth. Haring David, isa sa pinakamakulay na hari sa Lumang Tipan. Makasaysayan, kontrobersyal na hari ng mga Israelita. Siya yung pangalawang naging hari sa Israel. Sinundan po niya si Haring Saul. But kung babasahin po natin ang istorya, seemingly, si David po ang unang hari sa Israel according to the heart of God. Dahil po si Saul ay, sabi natin, naging hari po nila, pero tila bagang bunga po yan ng kakulitan ng mga Israelita. Tila bagang, kumbaga sa kinulit nila ang Panginoong Diyos, nabigyan sila ng hari, katulad ng nakikita nila sa kanilang neighboring countries na meron silang hari, tapos sila ay wala. At ang sabi nga po ng Diyos sa kanila na yung magiging hari ninyo, kayo ay abusuhin, kayo ay pahihirapan. Ganun pa man, ay naging makulit po ang mga Israelita, kaya't nagkaroon sila ng hari sa katauhan po ni Haring Saul. At nangyari nga po yung pangyayari, at nakita naman po natin kung paano po siya naglingkod at kung anong klase ng pamumuno ang ginawa ni Haring Saul. And then, ang sumunod sa kanya ay si Haring David. Si Haring David po ay hindi rin naman po perpektong hari. Sa ating pagbabasa po ng kasaysayan sa Lumang Tipan ay kita naman po natin yung pong pagiging tunay na tao ni David na meron din po siyang mga kahinaan sa buhay. Meron siyang mga kahinaan. Mayroong mga karanasan sa buhay na hindi dapat mangyari pero nangyari sa kanya. Pero nagpatuloy po ang kanyang paghahari sapagkat katulad nga po na nasusulat na siya ay the man after God's own heart. In other words, he was prepared by God, he was chosen by God, he was anointed by God to be a king in Israel. At sa paglipas ng panahon sa kanyang pamumuno bilang hari sa Israel ay may mga makaganapan na hindi magaganda, mayroong mga pangyayari na hindi po katanggap-tanggap sa kanyang mga kababayan, and of course, hindi naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. However, kitang-kita po natin how God has sustained His kingship, His leadership, sa kabila ng kanyang mga shortcomings, sa kabila ng kanyang mga mistakes sa kanyang buhay at sa kanyang pamumuno bilang isang hari. At dito po sa ating binasa sa 2 Chronicles ay binabanggit po ng historian na ito si Haring David ay nagkaroon ng mga anak sa Hebron. Nung siya ay nandun sa lugar ng Hebron, ay nagkaroon siya ng mga anak. Nagkaroon siya ng mga anak. At sinabi din po ng historian na
siya po ay naghari doon sa Hebron 7 years and 6 months. 7.5 years siya na naglingkod. Hanggang siya ay nalipat na doon na, mapunta na doon sa Jerusalem and so on and so forth. At sinabi din ng historia na ito si Haring David ay naglingkod po siya ng 33 years sa Jerusalem. 33 years in Jerusalem. 33 sa Jerusalem, 7 years sa Hebron. Also that is 40 years na kanyang paghahari. At sa kanyang mga paghahari sa Hebron at sa Jerusalem, ang sabi ng istorya na nagkaroon siya ng mga anak. Nagkaroon siya ng mga anak sa Hebron. Nagkaroon siya ng mga anak nung nandun na sila sa Jerusalem. Ano po ang nais ko pong i-drive o sabihin po sa inyo? Una, sa buhay ni Haring David ay kitang-kita po natin how God was merciful to him. Merciful. Sa kabila ng kanyang makahinaan, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, shortcomings, mistakes, and of course, those things that happen sa kanya, personal niya, at sa leadership niya as the king, kitang-kita po natin how God has sustained his leadership, has sustained his kingship, simply because, una, he was anointed by God. Ang Panginoon ang naglagay sa kanya. Ang Panginoon ang nag-prepare, pumili sa kanya to be the next king in Israel. Number 2, kung babasahin po ninyo at isasama nyo halimbawa po ang Book of Psalms, kitang-kita po natin yung humility, humbleness po ni King David. Yung kanyang pagkakasala, pangangalo niya kay Bathsheba ay kanyang inaamin, kanyang pinagsisihan. Kung kaya nga kung mababasa ninyo doon sa Book of Psalms, ay mayroong portion po doon, 51, na siya ay humihingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Humihingi siya ng kapatawaran sa kanyang nagawa. In other words, here comes the man, here comes King David. Nagpakababa siya sa harapan ng ating Panginoon. He acknowledged his sin before the Lord. Kaya po, ako'y naniniwala na ang nakita ng Panginoon sa buhay ni King David was his heart na talagang sa kabila ng kanyang pagkukulang, hindi naalis ang puso ng Panginoon, ng Haring David sa Panginoon. Hindi katulad ng ibang mga hari na sumunod sa kanila, na sila'y sumamba sa iba-ibang Diyos-Diyusan. Sila ay nagpunta na sa iba-ibang Diyos-Diyusan. Hindi na ang Panginoon na lumikha ng langit at ang lupa ang sinamba nila. Sumamba na sila sa iba-ibang Diyos-Diyusan at ang nangyari po ay naging idolaters na po ang mga sumunod na mga hari. Ang puso nila wala na sa totoong Diyos, kundi napunta na sa mga Diyos-Diyusan na likhang isip na gawa ng kamay ng mga tao, gawa ng tao. Pero si Haring David, sa kabila ng kanyang pagkakasala, sa kabila ng kanyang pagkakamali, hindi na alis ang focus niya sa Panginoon. Hindi na alis ang pananampalataya niya sa ating Panginoon. So yun ang isang nakapakaganda na pangyayari sa kanya. Pangalawa, nakita ko po dito, number 1, yung talaga ang Panginoong Diyos ay very merciful. Napaka-mahabagin. Pangalawa, the humility of David, nakita ko po dyan. Pangatlo po, nakita ko po dyan yung pong kahalagahan din po ng talagang alam mo kung ano yung roots mo talaga. Itong historian, kanyang in-enumerate yung mga anak ni David doon sa Hebron, anak ni David doon sa Jerusalem. Hanggang sa matapos po ng chapter, makikita nyo puro pangalan ng mga tao na may panganak ni ganito, pinanganak nito, pinanganak ni ganyan, pinanganak ni ganyan, pinanganak ni ganyan. Kitang-kita po natin. Para sa akin po napakahalaga that we will always consider and we will always be grateful sa ating pong spiritual roots. Spiritual roots. Ito ay physical genealogy po nila. Pero ang nais kong tingnan po natin dito ay yung ikaw at ako na nagsasabing Kristiyano, dapat ma-identify mo kung saan yung spiritual roots mo kung saan ka galing.
kung sino-sino yung mga ginamit ng Panginoon para mamulat ka sa katotohanan, para madala ka sa tamang pagkilala sa Diyos, madala ka sa tamang pagsamba sa Diyos. Ako po, I can honestly and humbly say, kung sino yung ginamit ng Panginoon sa aking buhay para ako'y makakilala sa Kanya. Ang ginamit ng Panginoon ay isang babae na kapwa ko officer sa ROTC nung ako po ay officer pa po nasa university po ako. Siya ang nagbahagi sa akin ng gospel. Siya ang nagdala sa akin sa isang Bible study. Siya ang nag-follow up sa akin bagamat parang mailap ako sa mga ganyan, pero nagtiyaga siya. Siya yung aking spiritual mother. Siya yung nagtiyaga na ipakilala sa akin kung sino si Jesus Christ. At yung kapatid na yun na ginamit ng Panginoon, alam ko kung sino naman yung ginamit ng Panginoon na siya'y makakilala sa ating Panginoon. So yung historical roots ko po ay masasabi ko po na alam ko kung sino-sino yung mga ginamit ng Panginoon sa buhay ko. At pagdating naman po doon sa tinatawag na pastoral ministry or shepherding, alam ko po kung sino po yung nagpastor sa akin na unang-unang naging spiritual leader ko. Alam ko po. At yung unang naging pastor ko na spiritual leader ko, alam ko kung sino naman yung naging spiritual leader po niya. Hanggang sa na-trace ko po dyan yung roots na doon po sa mga American Christians. In other words, sa isang nagsasabing mananampalataya, kinakailangan bigyan niya ng pansin, bigyan niya ng halaga ang mga ginamit ng Diyos upang siya ay makakilala sa Kanya. Kung kaya't ako hindi nagtataka na dito po sa chapter 3 ng 1 Chronicles, puro pangalan ng mga tao. Bakit? Kasi kanya lang in-establish na ito yung lahi. Ito yung lahi na kung babaliktarin mo, mag-start ka sa huling talata ng chapter 3, pabaliktad, makikita mo kung sino yung tatay, lolo, doon na sa kaduluduluhan. At sa spiritual na kalagayan, nawa ay maging ganun din tayo. Tayo na mga nagsasabing Kristiyano, maging grateful kayo sa Diyos, sa mga ginamit niyang mga tao para makakilala kayo sa Kanya. Maging mapagpasalamat kayo sa Diyos sa mga ginamit niya na kasangkapan para maiparating sa inyo ang mabuting balita at kayo ay madala sa pagkakilala and eventually tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior. At hindi lamang tayo mapagpasalamat sa Diyos, kundi mapagpasalamat din kayo sa mga ginamit ng ating Panginoon. Maging grateful kayo sa mga ginamit ng ating Panginoon. Bigyan nyo sila ng pagpapahalaga yung mga ginamit ng Panginoon dahil sila yung ginamit para maiparating sa inyo ang mabuting balita. Magkaroon ka ng pagkakataon na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya hanggang ngayon, grateful ako doon sa sa kapatid nating babae na yon. One time, hinanap ko siya at nakita ko siya sa Red Ribbon Bake Shop, dyan po sa malapit ng Ever Commonwealth. At nung hinanap ko siya dahil doon sinabi na doon nagtatrabaho, at nung tinanong ko doon sa mga crew, at nung lumabas po siya, sabi ko, kayo ba si Sister Dory, formerly Sir Duar? Opo, sabi niya. Opo. Tapos sabi ko, hindi niyo na po ako kilala. Tinitigan niya ako na medyo matagal. Hindi niya mabanggit ang pangalan ko and so on and so forth. Hanggang sa nung nakita ko na hindi niya ma-recall, ang sabi ko, ako po yung dating Brother Vic Rabara. Lumaki yung kanyang mata. Lumaki yung kanyang mga mata. Ako po yung dating Vic Rabara. At ang sabi ko, pastor na po ako, hindi pa po ako bishop noon. Pastor na po ako ngayon. At nung sinabi kong pastor ako, tumalikod po siya. Tumalikod. For several seconds. At nakita ko yung kanyang mga kamay ay kanyang inano sa kanyang mukha. Habang nakatalikod siya, nakita ko yung kanyang mga kamay, kanyang inano sa kanyang mukha. At nung humarap siya ulit sa akin, siya'y umiyak. At siguro hindi niya akalain
na ako na nasira niya ng gospel noon ay ako'y maging isang tunay na Kristiyano at magiging pastor. At sabi ko sa kanya nung ako'y pinakain niya doon, dahil manager po siya doon, sabi ko, kaya ko naparito, tinanap kita, because I want to tell you, I want to say thank you na ikaw ang ginamit ng Panginoon para ako'y maging Kristiyano. Para ako ay makakilala sa tunay na Panginoong Diyos. At ang sabi ko sa kanya, ikaw ang aking spiritual mother. Ikaw ang ginamit ng Panginoon para maipanganak ako sa kaharian ng Diyos. Yung sinasabi sa John chapter 3 verse 3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tapos sinulit ni Jesus, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya sabi ko sa kanya, Sister Dory, you are my spiritual mother. Ikaw ang ginamit ng Panginoon para ako'y makakilala sa Kanya. Naging Kristiyano ako at ako ngayon ay pastor na. Sabi ko, ako'y nagpapasalamat sa iyo na nagtiyaga ka sa akin noon at ikaw ay bahagi ng aking buhay espiritual. Mga kapatid, anuman po ang atin ng kalagayan sa ngayon, anuman po ang ating narating ngayon, huwag nating kalilimutan ang mga taong ginamit ng Panginoon para kayo ay makakilala sa Kanya. Kaya ninyo na i-trace kung saan ang pinanggalingan ng inyong spiritual roots. Kaya ninyong i-trace kung paano kayo nakakilala sa ating Panginoon, paano kayo na-born again. And be grateful to them. Be grateful to them sapagkat sila yung ginamit ng ating Panginoon. Oh, what a joy it will be na talagang yung mga nagsasabing Kristiyano ay pinaparangalan nila yung mga ginamit ng Panginoon para sila makakilala. Not because parang we put them to a pedestal, no. But it is just giving the right place sa inyong buhay. Yung parang sinasabi ng Panginoon, give to Caesar what is due to Caesar and God what is due to God. Kung kaya nga po, napakasarap isipin na tayo ay thankful, grateful doon sa mga ginamit ng Panginoon para tayo makakilala sa Kanya. Sa pastorate, alam ko kung sino-sino yung mga pastor na ginamit ng Panginoon para mabuo ang aking paninindigan bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Alam ko yung mga ginamit ng Diyos ng mga pastor para hubugin ako, para ako'y maging isang lingkod ng ating Panginoon. And I am grateful to them. I am grateful to them. At yung mga naging pastor ko, they are not perfect pastors. They are not perfect people. Pero, binigyan ko sila ng halaga sa aking buhay. Na kahit na nag-part ways na kami in the ministry because of the calling of God, sa pinapagawa niya na dapat sundin. Pero grateful ako, thankful ako sa kanilang buhay na sila ay ginamit ng ating Panginoon. Isa sa naging pastor sa aking buhay, nung siya'y kinuha ng ating Panginoon, kinausap ako ng kanyang asawa na ako ang mag-sermon sa huling gabi ng lamay. Sa huling gabi ng lamay. Ako'y nagtaka sapagkat napakaraming pastor na kakilala yung pastor na yon. Napakarami niyang na-disciple ng mga pastor na yon. At ako ay naging thankful na sa dami ng mga pastors na kanyang na-disciple, sa dami ng kanyang mga kaibigan na naging pastor. In fact, naging district superintendent po siya ng isang denomination. Pero ang kanyang asawa, ako yung kinuha na magsermon sa huling gabi ng lamay ng burol ng pastor na yon. Tuwan-tuwa po ako noon at praise be to God sapagkat nakikita ko po na kapag pinahalagahan mo, nirespeto mo, iginalang mo, inilagay mo sa tamang kalagyan ang mga ginamit ng Diyos para makakilala ka, wow, ang sarap ng pakiramdam. Bakit? Sapagkat kitang-kita kung papaano ka talaga namumuhay na isang tunay na Kristiyano. Mga kapatid, paalala lamang po sa inyong lahat. Again, yung naging spiritual mother, spiritual father ninyo, hindi sila perpekto na Kristiyano. Ganun pa man ginamit sila ng Diyos na ikaw ay makakilala sa Kanya para ma-born again ka, magbalik loob ka sa Kanya. Hindi man perpekto
perfecto yung pastor na maginamit ng Panginoon. But you need to be grateful sapagkat binigyan ka ng pastor para alagaan kanya, para lumago ka sa buhay pananampalataya. At hanggang sa kasalukuyan, magpasalamat ka sa pastor na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Magpasalamat ka sa mga spiritual leaders na tumitingin sa iyong kalagayan ngayon. Maliban na lang kung hindi ka na nagpapailalim sa spiritual authority ng mga dapat na doon ka magpailalim sa kanila. Pero nakakatakot, it's a very dangerous thing na hindi ka magpasakop sa spiritual leader. Napakahalaga na ma-recognize natin ang mga bagay na ito. Once again, going back doon sa teksto, kitang-kita mo, kaya ng istorya na sabihin kung saan galing ang mga anak. The importance of knowing, the importance of thanking God sa iyong mga roots at sa atin yung spiritual roots po natin. Mga kaibigan, mga kapatid, paalala lamang po. Again, maaring siraplaka po ako, but I am passionate on this. Magpasalamat kayo, maging grateful kayo sa mga ginamit ng Panginoon para makakilala kayo sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas. Maging thankful kayo, maging grateful kayo sa mga pastor na nagtuturo at nag-aalaga sa inyo hanggang sa kasalukuyan. Kaya diyan naman po yung kahalagahan ng pagiging bahagi sa isang fellowship o sa isang local church. Dahil kung wala ka namang fellowship, wala kang local church, walang pastor na mag-aalaga sa iyo. Walang nangangasiwa, walang tumutulong sa spiritual life mo na constant na siya talaga yung kinikilala mo na spiritual leader mo. It is my prayer na nawa ay makita niyo yung kahalagahan nito. Maraming salamat. Ito ang inyong programa, Tinapay ng Buhay. Patuloy na nagpapaalala. Patuloy na nagmamahal sa inyo at laging nagsasabing, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon hanggang sa muli. Shalom to everyone.